Meron kaming isang na-encounter na isang Pinoy sa Mhm. Libya. This was, I think, a little 10 years ago. Siya ay galing Tondo. Siya ay nagtatrabaho sa Libya bago pa lumala yung kaguluhan, Uh-huh. unstable government. So apektado yung kanya naging trabaho, nagpunta siya doon para magtrabaho, bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. So nagkaroon ng kidnap at pag-aresto doon sa kanyang pinagtatrabaho. So kinuha sila kasama ng ilan ng mga katrabaho niya na taga-ibang lahi din. At tinanong sila isa-isa kung sila ba ay Muslim. Ito pong kababayan natin na ito ay hindi naman siya ang patotoo ng kanyang asawa na aming binisita. Anong nalaman namin yung nangyari, ay sabi niya, hindi naman ito, yung asawa ko hindi ito yung seryosong Kristiyano na talaga. Sisimba ka lagi. Pero nung punto na siya ay tinanong kung siya ay isang Muslim, kasi nakita niya nung sumagot na oo, yung kanyang mga katrabaho, pinalaya. And that's an escape answer. Sana. Nung punto na siya na ay tatanungin kung siya ba ay isang kabilang sa kanilang relihiyon, sabi niya hindi. Ako ay isang Christian. Pinubutan siya ang ulo, pinuto lang kanyang mga kamay, paa, at umuwi siyang ganon. Patay na. And he stood up for the faith. He could have escaped. Kung hindi man siya, he could have lied. Kung tutuusin, no? To save his life. To go back whole and alive sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero nanindigan siya bilang isang Kristiyano. Hindi pa sa sarili niyang bansa, kundi sa ibang bansa. Anong nararamdaman mo? mo? Lang din sa mga na-encounter namin so far sa aking paglilingkod sa Diyos. BJ, kapag nakakarinig ka ng mga gantong kwento, anong nararamdaman mo bilang isang Kristiyano? May lungkot. May lungkot na bakit yun kailangang danasin ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Merong takot na paano pag dito naman yun mangyari. Merong pag-alala at merong kaba, meron ding guilt. Kasi kung ako ba ay nandun, ano ang magiging reaksyon ko? Ako din ba ay maninindigan bilang isang Kristiyano kung ang buhay ko na ang kapalit o kaya buhay ng aking asawa, buhay ng aking mga anak, bahay ko, kalayaan ko, comfort ko. So merong guilt kung ang sagot ko ba doon ay hindi. Pero sinasabi ng Biblia na dapat tayo manindigan katulad ng milyong-milyong mga Kristiyano ngayon. Pero meron ding nararamdamang kaligayahan, inspirasyon, dahil ang daming mga Kristiyanong hindi duwag. Ang daming mga Kristiyanong napakatapang na sa kabila ng banta sa kanilang buhay, sa pamilya nila, sa kalayaan nila, sa trabaho nila, sa mga oportunidad para sa kagagaan ng buhay nila, yun ay kanilang winawaksi para lamang manindigan para sa Panginoon.